Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, July 20 na, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Tuluyan na po nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Krising. Pero patuloy pa rin tayo nakakaranas ng malawakang pag-ulan dahil po sa mas lumalakas na southwest monsoon or hanging habagat. Isa pa pong cloud cluster o kumpol ng kaulapan ang nabuo sa may bandang silangan ng ating bansa na may posibilidad na maging pang-apat na bagyo by next week. So titignan natin yan mga kaibigan. But kung bago ka lang, huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell para always kitang ma-update sa ating lagay ng panahon. Tignan na muna natin mga kaibigan sa ngayon yung pinaka-lokasyon po, no? Ito nga pong si Bagyong Krising. Sa ngayon po kung titignan natin sa ating track at intensity forecast, ito pong si Bagyong Krising ay meron pong layo na ngayon na 590 kilometers west of Itbayat, Batanes. Sa labas na ho ito ng ating Philippine Area of Responsibility, 110 kilometers per hour ang lakas ng hangin at severe tropical storm pa rin po siya pa-west, northwestward sa bilis po na 25. So simula ngayon, within the next 24 hours din, 870 kilometers west of extreme northern Luzon na ang kanyang lokasyon. Sa labas pa rin ng PAR, 110 kilometers per hour lakas ng hangin, severe tropical storm po pa rin po, pa-westward ang kilo sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa mga susunod naman ng mga oras, within the next 36 hours hanggang 48 hours mga kaibigan, ay mas lalayo pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko sa inyo yung sinasabi natin na kumpol ng kaulapan, no, na posible nga pong maging banta ng panibagong bagyo o pang-apat na bagyo. Kapag ito ho'y naging bagyo by next week, tatawagin po itong bagyong Dante sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ito yung in-explain ko noong nakaraan mga kaibigan, no, na banta ng panibagong samahan ng panahon kasunod ho ni Bagyong Krising. So, ang posibilidad dito mga kaibigan sa panibagong samahan ng panahon ay palakasin din niya itong habagat. Marami nagtatanong sa atin, no, kung lalakas pa ba ang habagat. So, hanggat na monitor natin, hanggat nakaka-apekto yung spiral clouds o yung tinatawag natin na extension ng hangin itong si Bagyong Krising, tapos kapag ka nabuo pa bilang isang ganap po na bagyo, ito nga pong cloud cluster na ito, ay malaki ang tsansa na mas lumakas pa sa mga susunod po na mga oras, no? Ito nga pong southwest monsoon. So balikan natin yan mga kaibigan. Tignan na muna natin yung ating tinatawag po na forecast weather condition para yung mga kababayan natin makapaghanda din sa ngayon. Sa area ho ng Zambales, Bataan, kasama ho ang Occidental Mindoro, weather condition po dyan, monsoon rains or yung pabugso-bugsong mga pag-uulan at minsan lumalakas ng biglaan mga kaibigan. Madalas yan sa hapon at sa gabi. So dahil po yan sa southwest monsoon, no, posibleng pagbabaha sa mababang lugar sa mga area na aking sinabi at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman ho sa area ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, kasama po ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, the rest po ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Occidental. Ang lagay po ng panahon dyan ay meron silang occasional rains, no? O yung tuloy-tuloy na mga pag-uulan, minsan mahina mga kaibigan, and usually madalas lumalakas din sa hapon at sa gabi. So kung titignan nyo mga kaibigan, dahil pa rin yan sa habagat, posibleng impact pa rin ito pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Luzon, ilang bahagi po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Lanao del Sur, asahan pa rin natin yung cloudy skies dyan with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon. So ang ilang bahagi din ng Mindanao ay patuloy din makakaranas po ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa southwest monsoon. So sa mga nagtatanong na ating kababayan, ang nagpapaulan ho ngayon hindi na ho si Bagyong Krising, do naapektuhan pa rin ng ilang bahagi ng ating bansa, especially dyan sa may bandang North Luzon na extension ng kanyang hangin. Pero mostly all the time mga kaibigan na nagpapaulan, nagbibigay ng sama ng panahon ay eto nga pong pinalakas na southwest monsoon or hanging habagat. Maggagayon man, meron pa rin po tayong tinatawag na heavy rain
rainfall outlook o dami ng ulan mga kaibigan dahil po sa southwest monsoon. So alamin natin yan. Ngayong araw ng linggo mga kaibigan, July 20, inaasahan natin ang 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. By Monday naman po sa July 21, inaasahan pa rin natin ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayun din, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan at Antique. By Tuesday naman, sagarin na natin mga kaibigan hanggang July 22, posible pa rin ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So lahat po yan mga kaibigan ay dahil po sa lumalakas na hanging habagat or southwest monsoon. So yung dami ng ulan na yan, sapat po yun magpabaha sa mababang lugar at magbigay ng landslide sa mga landslide prone area. Kaya naman yung mga nakatira po malapit sa mga baybayin, malapit po sa mga ilog mga kaibigan, ay kung kinakailangan ho ay lumikas tayo sa mga safe na lugar para iwas po tayo sa disgrasya. Kasi kapag ganitong rainy season talaga, sunod-sunod ho talaga mga pag-uulan dahil po sa habagat at minsan dahil ho yan sa banta ng mga bagyo. So balikan natin mga kaibigan yung sinasabi ko po na banta ng panibagong pong sama ng panahon or posibleng banta ng panibagong bagyo. Ito ho ay nagmula sa monsoon trap or isang kumpol ng kaulapan. Nabuo po ito dito po sa misilangan ng ating bansa. So ang posibilidad nito mga kaibigan maging bagyo next week dahil nasa high chance po siya na category na maging isang ganap nga po na bagyo. So ang direksyon nito mga kaibigan, posible din yung tinahak na direksyon ito nga po si bagyong Krising, pero may mga posibilidad pa rin tayo na kino-consider dito. Dalawang senaryo pa rin. Ang unang senaryo yung chance na ito ay maglandfall sa ating Philippine landmass. Yung pangalawa naman yung mag-recurve, kasi minsan yung mga bagyo hindi naman yan talaga lahat tumatama sa ating kalupaan. Mas matindi kasi ang epekto nito. Pero kung titignan yung mga kaibigan sa ating forecast track system o sa tinatawag din natin na tropical cyclone threat potential, may chance talaga ito na maglandfall sa ating Philippine landmass. Pero maraming posibilidad pa ang pwedeng magbago. Kapag humina naman ang habagat at nakalayo na eto nga pong si bagyong Krising, may chance mataas ang chance na mag-record po yung panibagong sama ng panahon na mabubuo dito nga po sa may bandang silangan. Kahit wala pa man na panibagong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility mga kaibigan, huwag kayong magtaka kung bakit sunod-sunod ang mga pag-uulan at minsan tumatagal pa ng ilang oras, magdamag, maghapon, lalo na sa gabi mga kaibigan, dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So sa ngayon marami tayong mga kababayan ang nagtatanong dahil ine-expect talaga natin na huling bagyo na ngayong July ito nga pong si bagyong Krising. Pero sinabi ko na noong nakaraan mga kaibigan, meron po tayong kino-consider dito dahil sa July 2 hanggang 3 bagyo nga po ang posibilidad na mabuo at yung magiging pangatlong bagyo ngayong July ay ito nga pong si bagyong Dante. Yan yung magiging bagyong susunod po. Yan ang pangalan, Dante. At pang-apat na siya ngayon 2025. Pagdating naman po ng Agosto, 2 hanggang 3 bagyo ang ating ina-expect. Pagdating po ng Setyembre, 2 hanggang 4. Oktubre, 2 hanggang 4 po. Nobyembre, 2 hanggang 3. Sa Disyembre naman, 1 hanggang 2 bagyo ang posible nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ipapaalala ko lang mga kaibigan, hindi po lahat ng bagyo na aking sinabi lahat maglalandfall o tatama sa ating kalupaan. May mga chance kasi na magbago din yung mga pagkilos niyan. May mga chance na yan ay mga mahihinang bagyo lamang. Sa ngayon, wala pa ho tayo na may nakikita o nagiging category na super typhoon na mga bagyo. Hanggang severe tropical storm lamang. Wag ho natin ipanalangin na magkaroon ng mga susunod na bagyo kasi yung ibang mga kababayan natin nagrereklamo dahil porket umaraw lamang,
Papalawanag ko mabuti, hindi po minsan kasi dahil sa bagyo, no, yung mga pag-ulan dahil po yan sa habagat. At kapag nakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon, meron din tayong tinatawag na monsoon break or yung pansamantalang pagkawala po ng habagat. So napaka-rare lang na mangyari yan dahil kung titignan nyo, sunod-sunod po yung mga sama ng panahon o bagyo na posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So tignan natin mga kaibigan yung sinasabi ko po, no, na ating forecast track o yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. May nagtatanong kasi sa atin, no, meron daw pong mga nagpo-post na may 3 bagyo daw po na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May nakita silang post na ganon. So ipapaliwanag ko sa inyo mabuti yung mga nakikita nyo na ganyan. Actually, hindi po yun talaga 3 bagyo. Nasa week 2 natin yun dito sa ating tropical cyclone threat potential. Makinig ko kayo na i-explain ko mabuti. Etong sinasabi nila na 3 bagyo, hindi yan bagyo mga kaibigan. Cloud cluster yan at yung isa dyan mga kaibigan may medium chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Week 2, pasok sa July 26 hanggang July 31. Hindi pa yun talaga may consider na bagyo dahil posible naman yung malusaw. Depende ho sa magiging kondisyon ng lagay ng ating panahon at depende kung humina eto nga pong habagat or southwest monsoon. So wag tayong mag-alala mga kaibigan dahil nga po sinasabi ko sa inyo ay habagat na nagpapaulan, pero ang habagat parang malabagyo din ang nagiging epekto nito, nagpapabaha. Nakita nyo naman sa mainland Cagayan, sa Antique noong mga nakarang araw, sobra-sobra ho talaga ang pagbabaha. So yung mga paalala ko, dapat ho sinusunod nyo. Unang-una, lagi ho tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Yung mga in-explain ko, mga pinapaliwanag ko sa inyo, tandaan nyo po mabuti. Yung mga nare-report ko about sa lagay ng ating panahon ay ginagawan ko po talaga ng effort at oras para po may update kayo. Pangalawa, mag-safety tayo ng ating mga gamit, no? Yung mga appliances para kapag may biglaang bugso ng pagbaha, no, ay hindi tayo natataranta. Mga papeles, i-plastic para hindi po mabasa. Maglinis din tayo ng kapaligiran para yung mga plastic, yung mga basura hindi ho bumabara sa kanal, especially dyan sa Metro Manila, sa mababang lugar. Yan ang pinakadahilan talaga ng mabilisang pagbaha, no? Yung mga drainage barado dahil sa madaming basura. Mag-imbak din po tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Tulad ngayon, kung labas tayo ng labas para bumili ng pagkain, ang hirap po dahil umuulan. Pag nabasa, magkakasakit tayo. At ipapaalala ko din yung panghuli, ipanalangin natin sa Diyos na lahat po ng mga bagyong papasok sa ating bansa, no, ay malusaw. Alam naman natin walang imposible sa Diyos, kaya maniwala po tayo sa ating pananampalataya. So sa ngayon, yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag yung kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat. Magandang araw po.